Hello, good morning. So ngayon ay July 2. So nandito tayo sa ating indoor nursery. And ito ay Olmeti. Pero may tatlo tayong, anong tawag dito? Lalik. Tinanim natin yan nung June 25. So exactly, 1 day na sila. Alam ko morning ko rin to tinanim mga 10 a.m. last week, Tuesday. So, ngayon ay Tuesday din. So, ayan. Ganyan na sila. In terms of true leaf, so, okay na yung first true leaf nila and emerging na yung second leaf nila. Actually, yung second leaf, mga 6 or 5th day, meron na lumalabas sa second leaf. Dito naman sa lalik, medyo maliit. Maliit yung, kung ikukumpara natin siya sa Olmeti, yung paglabas ng true leaf niya. Pero baka ganun talaga characteristic niya. Ayan. So, 54 yan. 54, tama ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 times 6. 6 kasi yan. So, 54. So, dito naman, nakatakip to kasi kahapon, nilagyan ko na to ng tubig. Tanggalin lang natin. Kasi, di ba every Tuesday, nagtatanim ako. So, in preparation dyan, ito kasi nilinis ko. So, kahapon ko lang siya nilagyan ng tubig. Ayan. Tubig na siya. So, ngayon, ilalagay ko naman yung mga net caps na may coco peach. Pero mga siguro mga 10 ko pa sila taniman or depende kung gusto ko na ngayon. Pero, ganun, Tuesday. Wala pa akong specific time sa pagtatanim. Pero, ayan. So, nilinis ko na sila. Kasi after 2 seedlings ko dyan, nilinis ko na. Tapos, pinalitan ko na ng nutrient solution. So, 100% nutrient solution pa rin yan. Nasa 1.8 pa nga yan. 1.7 EC. pH level nasa 5.9. Yan. So, ito yung mga net caps ko. At saka, may takip yan. May pabigat pa nga yan. Kasi, iba nung nakwento ko nung nakaraan, nung ibang araw, ay may mga mababait na nandito. So, ngayon, ang gagawin ko, intense. Instead na 54, 48 lang ilalagay ko dito. This week. Pero yung 6, ilalagay natin sa outdoor setup. Okay? Pero baka i-start ko na muna dito. Yan. So, ito. Dito na ako. Ito kasi bago to eh. Bago to. So, dito tayo sa mga luma. Kumuha. So, madali lang naman. Kunin ko yan. Ilagay ko dyan. So, gagawin ko ganun setup kasi every night, kasi nga hindi ko sure kung meron pang daga dito, tinatakpan ko sila bago mag 9 or exactly 9 p.m. Tinatakpan ko sila, yan, tinatakpan ko sila na ganyan, tapos tinatanggal ko yung takip na yan bago mag 5 a.m. kasi para maprotektahan sila overnight kung meron mga insekto or mababait na pwedeng mag-damage sa kanila. So ngayon kasi nakaka-experience na tayo ng 100% germination talaga na medyo consistent, hindi katulad nung dati. So, ayan. Yun lang naman. Kunin ko to. Lagay ko dyan. Ayan. So, medyo matagal kasi isang kamay lang gamit ko. Pero, saglit lang yan. So, tapusin ko na lang muna. Pakita ko sa inyo maya-maya. Okay, so ayan na. 54 pa rin yung nilagay ko dyan, pero yung 6 dyan, ito-transfer ko sa taas, sa rooftop. So, naglagay din akong tatlong, ito, mga ano to galing sa seedling tray na 128. Yan, dati kasi pinagpuputol ko. Tapos, itong nilalagyan nila ay 72 holes na seedling tray. So, ito, galing to sa ano ba yung sabi ko?
128 seedling tray. So, pag tagal-tagal, kung kakayanin man, pag kulang na tong 72, gagamit tayo ng 128 holes. Pero kasi, hindi siya fit dito sa container. So, yung 128 holes, kung hindi ako gagawa ng mas sa sarili ng container, baka 120 holes lang. Meron akong tatanggalin ko yung isang row ng 128 holes. Tapos magpi-fit na siya na medyo maayos. Hindi ko alam kung nasaan pero meron ako nun Anyway, so ito namang mga gap. Yan. Diba dati may mga foam ako. Yan. Yun lang ginagamit ko ditong pantakip. Para hindi pugaran ng lamok. Ayan. So, marami ako ditong foam. Ayan. Halos hindi ko sila nakagamit kasi hindi na tayo nagpo-foam. So, dati kala ko foam ako better pala tong Coco Peat. And at the same time, itong setup natin, bala ko i-level up to DWC. DWC talaga yung magiging setup ko. Bakit gano'n? Kasi una, mas tipid kasi siya sa Coco Peat. Mas tipid siya sa Coco Peat. Nabanggit ko rin dati na medyo para sa akin madungis ako gumamit ng Coco Peat. Kaya as much as possible, konting Coco Peat lang gagamitin ko, which is DWC. Kasi kaya gano'n, nakababad kasi yung ugat ng lettuce natin sa nutrient solution. Pag ganun yung setup para siyang Kratky, pero may aeration kasi yun. Research yun rin, DWC. So, may iniisip akong setup, parang recirculating siya. Pero, iniisip ko pa lang. Hindi ko pa nagagawa. Pero may idea. Kumbaga, at least, meron na akong idea kung paano ko siya gagawin. Tapos mamaya, ito naman, so yan, mukhang tuyo. Mamaya, magsisip-sip na yan ng tubig at mababasa na yung ibabaw niyan. And ipupush ko lang siya. Actually, ito lang yung ginagamit ko. Yan. Iko-compact ko lang siya. Nilalagyan ko lang siya bago tayo mag-seeding. Yan, lalagyan ko Yan. Ididiin ko lang siya. Pag medyo moist na siya, yan, medyo madali siya idiin. Tapos magkakaroon na siya ng konting lubog sa gitna. Yan. Diyan ko na nilalagay yung seed. Hindi masyadong malalim ang ginagawa ko. Usually, ganyan lang. Yan. Ganyan, nakita niyo. Yan. Konting lubog lang. Tapos, tinadrop ko na dyan yung seed. So, isa pang habit ko, pagka-drop ko na yung seed, pinapatakan ko yung mga kada buto ng tubig. Papatakan ko ng tubig. Pero yung tubig niya may nutrient solution na. So, yun. Papatakan ko lang sila. Tapos, after ko sila mapatakan, ay tatakpan ko na sila. Usually, itong pagtakip ko na to, pang-prevent ko na rin ng madami sila ng daga o kung ano man. Pero at the same time, mapapabilis nito yung germination nila kasi nasa humidity dome. Mataas yung humidity kasi nakatrap yung vapor dyan sa loob. So, yun. Yun yung ginagawa kong setup. Pero videohan ko na rin para at least ay yung actual makita nyo. So, mamaya mag-video ulit tayo ng actual seeding setup ko. So, bala kong itanim namang Olmeti. Mukhang all Olmeti muna tayo sa ngayon. All Olmeti. Hindi mo tayo maglalagay ng ibang variety kasi yung Scamander, hindi rin naman ganun kaganda yung tubo. Yung Romaine, nagkakaroon ng tip burn. Yung Rainy, titingnan pa natin kung ano magiging itsura niya. Pero meron na tayo dun sa taas. Tapos yung Lalik naman, okay naman, pero hindi siya masyado nagustuhan ng nanay ko. Pero tatanungin ko pa yung mga nakabili kung okay naman sa kanila yung lasa. Parang medyo may konting pait. Ibig sabihin, masyadong stress pa yung lalik doon sa setup niya.
And tulad ng sinabi ko rin sa video, medyo may pagkalegi siya. So it means nakukulangan pa siya sa araw sa setup natin. Pero titingnan ko kaya meron pa rin kasi ang lalik na iba dyan na mas maaraw yung location. So hopefully that solves it. Pero kung hindi, Almighty na lang tayo. From time to time lang, tatanim tayo nun para maubos din natin yung buto at matikman din natin sila paminsan-minsan. Pero pagdating ng bare months, tanim tayo ng romaine. Pero konti lang, anim lang siguro. Yun lang, thank you very much. So nakaganito na lang siya up until mag-seeding ako mamaya. Okay, that's it. Thank you very much. Bye-bye.